Mga kabayan, mukhang hindi na biro ang galawan sa West Philippine Sea at sa buong rehiyon. Isipin ninyo, may naka-standby na ngayong massive military hardware ng Amerika dito mismo sa Subic Bay. Oo, tama ang narinig ninyo, hindi lang ito simpleng pagbisita o exercise. Ito ay malinaw na paghahanda para sa posibleng mas malalaking kaganapan sa hinaharap. Ang tanong ngayon, para saan nga ba talaga ito? At ano ang magiging epekto nito sa Pilipinas? Sa isang ulat mula sa US Naval Institute News, kinumpirma na ang US Army ay nag-stage o naglagay ng kanilang mga kagamitan sa isang American-owned facility sa Subic Bay. Hindi ito basta-basta kagamitan, ito ay mga military vehicles, logistics systems, at iba pang kagamitan na ginagamit sa rapid deployment o mabilisang pagresponde sa anumang krisis. Pero bakit Subic? Kung babalikan natin ang kasaysayan, ang Subic Bay ay isa sa pinakamahalagang base militar ng Amerika noong panahon ng Cold War. Dito nakapwesto ang US Navy at nagsilbi itong strategic hub sa Asia Pacific. Ngayon, kahit wala na ang permanenteng base, bumabalik ang kahalagahan ng Subic dahil sa lokasyon nito, malapit sa West Philippine Sea, Taiwan Strait, at iba pang critical choke points sa rehiyon. Ang ginagawa ngayon ng US Army ay tinatawag na prepositioning. Ibig sabihin, naglalagay sila ng equipment sa isang strategic location para kung sakaling kailanganin, hindi na nila kailangang magpadala pa mula sa mainland US mas mabilis ang response time, mas handa sila sa anumang contingency. At dito papasok ang balikatan. Ang balikatan exercises ay taunang military drills ng Pilipinas at Estados Unidos. Pero sa mga nakaraang taon, napansin natin na palaki ng palaki ang sakop nito. Hindi na lang ito simpleng training, nagiging full-scale war simulation na ito, kasama ang live-fire exercises, amphibious assaults, at integrated air and missile defense. Ngayong 2026, mas lalong tumindi ang balikatan. At ang paglalagay ng US equipment sa Subic ay malinaw na konektado dito. Hindi lang ito para sa exercise mismo, kundi para sa mas malawak na alliance contingencies, ibig sabihin, paghahanda sa posibleng conflict scenario sa Indo-Pacific region. Isa sa mga posibleng tinitingnan dito ay ang sitwasyon sa Taiwan. Kapag nagkaroon ng tensyon o conflict sa Taiwan Strait, siguradong maaapektuhan ang buong rehiyon, kabilang na ang Pilipinas. Ang ating bansa ay may strategic location na pwedeng maging staging ground o support hub para sa Allied Forces. At dito nagiging mahalaga ang Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. Sa ilalim ng EDCA, pinapayagan ng US na magtayo at gumamit ng mga pasilidad sa loob ng mga kampo ng Armed Forces of the Philippines. Sa ngayon, may 9 na EDCA site sa bansa, kabilang ang mga lokasyon sa Northern Luzon na malapit sa Taiwan. Pero ang Subic ay iba. Hindi ito officially EDCA site, pero dahil sa private American-owned facility, nagkakaroon ng flexibility ang US na gamitin ito bilang logistics hub. Parang semi-permanent staging area na hindi sakop ng parehong restrictions tulad ng mga military bases. Ngayon, ang tanong, dapat ba tayong matuwa o mabahala? Sa isang banda, malaking tulong ito sa defense capability ng Pilipinas. Dahil sa presensya ng US, nagkakaroon tayo ng deterrence laban sa mga posibleng agresyon, lalo na sa West Philippine Sea. Ang mensahe dito ay malinaw, hindi nag-iisa ang Pilipinas. Bukod pa rito, nagkakaroon din ng pagkakataon ng ating mga sundalo na makapag-training kasama ang isa sa pinakamalakas na militar sa mundo. Nadadagdagan ang kanilang skills, interoperability, at overall readiness. Pero sa kabilang banda, may mga concerns din. Kapag masyadong naging visible ang military presence ng US sa bansa, posibleng makita ito ng ibang bansa, lalo na ng China, bilang provocation. At alam naman natin na sensitibo ang sitwasyon sa West Philippine Sea. May posibilidad din na ang Pilipinas ay ma-involve sa isang conflict na hindi naman direktang atin. Halimbawa, kung magkaroon ng tensyon sa Taiwan, at gamitin ang mga pasilidad sa Pilipinas para sa operations, posibleng maging target din ang ating bansa. Kaya mahalaga ang balanse. Dapat malinaw ang posisyon ng Pilipinas na ang mga ganitong hakbang ay para sa defense at hindi para sa aggression. Kailangan ding tiyakin na ang ating sovereignty ay nirerespeto, at ang lahat ng operasyon ay naaayon sa ating mga batas at interes.
Ngayon, pag-usapan natin kung ano mismo ang mga equipment na posibleng nakastage sa Subic. Bagamat hindi detalyado ang lahat ng impormasyon, base sa mga nakaraang deployments, maaaring kabilang dito ang mga armored vehicles tulad ng Strykers, logistics trucks, fuel systems, at engineering equipment. Posible ring may kasama itong ammunition at support systems para sa sustained operations. Ang ganitong setup ay tinatawag na Army Preposition Stocks o APS. Ito ay bahagi ng global strategy ng US para masigurong handa sila sa anumang bahagi ng mundo. Sa madaling salita, parang may naka-ready na starter pack ang US Army dito sa Pilipinas. Kapag dumating ang mga tropa, hindi na nila kailangang magdala ng lahat ng kagamitan, nandito na, nakaimbak, at handang gamitin. At hindi lang ito tungkol sa digmaan. Sa panahon ng kalamidad, ang ganitong equipment ay maaari ring gamitin para sa humanitarian assistance at disaster response. Halimbawa, sa bagyo, lindol, o iba pang sakuna, mas mabilis ang deployment ng tulong dahil nandito na ang resources. Kaya may dual purpose din ito, military at humanitarian. Ngayon, ano ang dapat nating bantayan sa mga susunod na buwan? Una, kung magiging permanente ba ang presensya ng mga equipment na ito sa Subic? Kung oo, ibig sabihin nito ay mas lalong tumitibay ang military cooperation ng Pilipinas at US. Pangalawa, kung madadagdagan pa ang mga ganitong pasilidad sa ibang bahagi ng bansa. Posibleng makita natin ang expansion ng logistics hubs sa Visayas at Mindanao. At pangatlo, ang reaksyon ng ibang bansa, lalo na sa rehiyon. Ang bawat galaw ng US at Pilipinas ay siguradong sinusubaybayan ng China at iba pang regional powers. Sa huli, ang pinakamahalagang tanong ay ito, handa ba ang Pilipinas sa bagong security landscape ng Indo-Pacific? Dahil malinaw na nagbabago na ang dynamics. Hindi na ito tulad ng dati na tahimik lang ang rehiyon. Ngayon, mas aktibo na ang military movements, mas komplikado ang alliances, at mas mataas ang stakes. Para sa Pilipinas, ito ay pagkakataon at hamon. Pagkakataon para palakasin ang ating depensa at international partnerships. Pero hamon din para mapanatili ang ating kalayaan at hindi madala sa mga conflict na hindi natin kontrolado. Mga kabayan, ang presensya ng massive military hardware sa Subic ay hindi simpleng balita lang. Ito ay senyales ng mas malalim na pagbabago sa ating security environment. Kaya mahalaga na tayo ay maging mulat, mapanuri, at handa sa mga susunod na mangyayari. Dahil sa dulo ng lahat, ang usapin ng depensa ay hindi lang para sa militar, ito ay para sa bawat Pilipino. At sa mga darating na araw, siguradong mas marami pa tayong makikitang developments tungkol dito. Abangan